Patuloy po tayo magbigay ng pagpapalinaw sa inyo pong mga komento. Basahin po natin, ito ay galing po kay Elben Yabot. Basahin po natin yung kanyang comment. Ang tubig ay sumisimbolo sa Diyos Ama at ang apoy ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos at ang dugo ay sumisimbolo sa ating Panginoon Kristo. Bago po natin ito bigyan ng paglilinaw, nais ko po muna kayong i-welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Doon sa mga bago po napapadaan sa ating channel, please like and subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para ma-update tayo araw-araw sa bawat upload ng ating video. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong sumagot at ibalikan natin itong tanong na ito na galing po kay Elvin. Na kung saan yung kanyang unawa at mga bagay na binibigyan pa niya ng simbolo, itong mga bagay na kanyang hindi ko alam kung ito'y tanong o ito yung kanyang diwa at pagkaunawa sa mga bagay na kasulat. Ito po ay hinango itong bagay na ito na at binigyan niya ng kahulugan. So babasahin natin yung tubig at dugo at apoy na kung saan ay binibigyan niya ng simbolo. Ito po ay mababasa natin sa mga sulat po ni Juan. Doon natin ito makikita. Basahin natin. Sa unang Juan chapter 5 verse 8, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. So dito marami din po nagkakamali ang unawa. Dito rin nila hinahango yung Trinidad, yung tatlong persona na nagkakaisa. Pero ganito po ang dapat nating unawain sa kasulatan. Ipapaliwanag ko ito maya-maya. Kasi po, ang kanyang katanungan, yung simbolo daw ng Diyos Ama ay tubig. May katotohanan ba ito? So, salamat sa nag-subscribe, hindi kayo nagkamali. Dito sa ating channel, maunawaan po ninyo. Kung kayo ay ganito rin ang inyong pagkaunawa na ang Diyos Ama, yung simbolo daw ay tubig. Basahin natin sa kasulatan para maintindihan natin ang simbolo ng Diyos Ama. Kasi kung manggagaling lang sa ating kaisipan ang ganitong simbolo dahil sa binasa natin, kung hindi rin tayo nagbabasa ng kasulatan, hindi natin alam ang mga pasikot-sikot at nilalaman ng kasulatan, we cannot understand who is God. Hindi natin makikilala ang Diyos Ama. Sapagkat ang inyong napakinggan, hindi aral ni Kristo. Aral lang mula sa mga taong hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. O narito po tayo sa ating channel, salamat sa Diyos at ikay napadaan, umpisan mo tapusin mo. Marami kang matututunan sa ating channel. Ngayon, bigay na po natin yung sagot. So, hindi po ang simbolo ng Diyos Ama ay tubig. Ito po ang sagot natin. Mababasa po natin ito sa kasulatan. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Apostol Santiago, basahin natin 1:17, lahat ng mabuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at pag-iiba ang anyo ng anino at ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Yun ang kanyang katangian. Ngayon, kung sa simbolo ay maaring liwanag din po ang ating Diyos Ama. Ito po'y patotohanan ni Apostol Juan naman. Basahin natin sa kanyang mga sulat sa unang Juan chapter 1 verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. So malinaw po dito sa ating binasa na ang Diyos po ay liwanag. Sumisimbolo po ang Diyos Ama sa liwanag. Basahin natin sa ibang salin. At ito ang mensahe na narinig namin mula kay Hesus Kristo. At ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag. So malino po. Ang Diyos po ay liwanag. Iyan ang simbolo ng Diyos Ama. At sa kanya'y walang anumang kadiliman. Malinaw po. Ngayon,
Ang pagkaunawa po ninyo sa inyong binasa kanina, na una nating binanggit sa talata, ang pagkaunawa pala ninyo, sino ba ang nagturo sa inyo niyan? Bakit ganyan ang inyong pagkakilala sa Diyos Ama, sumisimbolo sa tubig? Sapagkat binasa natin sa kasulatan, sa mga sulat po ni Juan, ang Diyos ay liwanag. Malinaw po ba? Kahit saan pong parte tayo bumasa ng kasulatan, yan po ang magiging simbolo ng Ama, liwanag. Basahin din natin sa ADB version. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw. O, di ba? Yung ilaw, liwanag. Sumisimbolo sa ilaw o liwanag. So, malinaw po ba? Malinaw po yung mga binabasa natin. Hindi po tayo nagsasabi ng kasinungalingan dito. At kayo po ay nataniman ng mga maling aral, kaya ito po ang inyong ikinokomento dito sa inyong komento sa ating YouTube channel. Mabuti na lang ikinomento mo ito, no? Kung hindi ka nag-comment, hindi ko may papaliwanag kasi. Yung mga content natin ay nakabase sa inyong mga komento para magbigay liwanag at maunawaan po ninyo. Ngayon, dahil nakilala natin ang Diyos Ama ay sumisimbolo sa po? Ilaw o liwanag. So, hindi po tubig. So, naklarify na po natin ito. At dito pa, ang sabi mo, at ang apoy ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos. Baka ang tinutukoy mo dito yung banal na Espiritu. Tama ba? Kasi po, namamali kayo sa diwa. Bakit po? Maaring binasa po ninyo itong Mateo 3:11. Baka dito rin po kayo nagkakamali ng diwa. Basahin natin po at bigyan natin ito ng linaw. Kasi ang sinasabi mo doon sa banal na Espiritu ay sumisimbolo sa apoy. Kaya ililinaw ko lang at babasa muna tayo kung talagang ang simbolo ng banal na Espiritu ay apoy. Basahin natin ito. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya, babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Baka dito po kayo nagkakamali ng unawa at diwa. Ito po'y napag-aralan po natin. Yung bautismo ng ating Panginoong Kristo ay bautismo sa Espiritu Santo. At iba naman yung ibabautismo sa mga tao kung ito'y pasaway o hindi sumusunod sa Diyos, sa kaparaanan ng Diyos. Kaya yung bautismo, ito po yung tinutukoy na itatapon sa lawang apoy. Kung itutuloy natin sa verse 12, ito po yung kahulugan ng apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil, ilalagay niya ang mga butil sa bodega, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. So, hindi po yung bautismo ay nangangahulugan na yung banal na Espiritu ang symbolical ay apoy. Hindi po. Bakit po magiging symbolic po yung banal na Espiritu ay apoy? Dahil namamali kayo sa diwa, so magka-separate ang dalawang itong bautismo. Yung ibabautismo sa mga taong susunod sa kaparaanan ng Diyos ay paggabay ng Santong Espiritu. At yung mga hindi sumusunod, yan po'y parusa ng Diyos sa mga taong hindi susunod sa kaparaanan ng Diyos. Kaya itatapon o kaya susunugin, nakalagay po dito, susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Amen po ba? Ngayon, balikan natin itong tanong mo. Namamali na naman kayo sa diwa, kaya narito yung channel, tinutulungan namin kayo. Hindi para kayo saktan ng kalooban, kundi ipaunawa sa inyong mga namamaling diwa. At sa inyong matitigas ang puso, ay magkaroon ng unawa sa mga bagay na espiritual. Ngayon, ang tanong, ang inyong unawa ay ang sumisimbolo po doon sa banal na Espiritu, kasi nilagay mo dapat dito banal na Espiritu, hindi Espiritu ng Diyos. Iba po yung salitang banal na Espiritu at yung salitang Espiritu ng Diyos. Magkaibang word po yun. Kaya pinapauna ko po sa inyo, ang unawa po ninyo sa banal na Espiritu ay sumisimbolo sa apoy.
Ito po ang aming isasagot sa inyo. Ang simbolo po ng banal na espiritu ay hindi apoy, katulad ng ating binasa. At yun naman napag-aralan naman natin. Ito po ang sagot namin. Ang symbolical po ng banal na espiritu ay kalapati. O, basahin natin. Kasi, pasensya na po kung kayo nasasaktan kasi itinutuwid po kayo ng salita ng Diyos. Kung tatanggapin ninyo, ay di magiging maluwag sa inyong kaisipan, sa inyong puso. Pero kung ang symbolical sa inyo ng banal na espiritu ay apoy, hindi namin kayo kinukontra. Dahil yun ang gusto ninyo, di ba? Ayaw niyong gustuhin yung kaparaanan ng Diyos. Ito po ang sagot namin. Ang symbolical po ng banal na espiritu ay kalapati. So, basahin po natin ano. Ito pa yung mababasa natin sa aklat po ng Juan. Chapter 1, verse 32. So, babasahin po natin ano. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu. Manilo po ang ating pag-uusapan po natin, banal na espiritu. Ano? So, highlight ko lang po ang banal na espiritu. Ano po ang symbolical nito? Ang sabi dito, na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati. So, malinaw po. Ang symbolical po ng banal na espiritu ay kalapati na natili sa kanya. So, malinaw po ba, kaibigan? So, ang inyo pong symbolical sa inyong paggawa ay apoy, yung banal na espiritu. Kaya kaibigang Elvin, gusto mo ba kitang maging kapatid sa pananampalataya? Tanggapin mo yung aral at turo ni Kristo para maging kapatid kita sa pananampalataya. Pero hindi mo kayang tanggapin itong ating binasa at ang gusto mo pa rin ay simbolo sa apoy, yung banal na espiritu, mananatili pa rin kitang kaibigan hanggang sa maging kapatid kita sa pananampalataya. Magtanong ka pa ng mga bagay na hindi mo naiintindihan para maging kapatid kita sa pananampalataya. Kung titigas pa rin ang puso mo, ayaw mong tanggapin itong mga pananalita ng Panginoon, hindi ko na po sagutin inyong kaluluwang mapapahamak. Ngayon, balikan uli natin, no? So, hindi po ang simbolo ng banal na espiritu ay apoy, kundi ito po. Ano ha? Ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit ay tulad ng isang kalapati. So, malino po, ang symbolic po ng banal na espiritu ay kalapati, hindi po apoy. So, malinaw po ba? Ngayon, tuloy pa natin. Ang sabi mo pa dito, at ang dugo ay sumisimbolo sa ating Panginoon Jesucristo. O ito po, ililinaw din natin. Yung sinasabi mong dugo ay ang Panginoon Jesucristo. Ngayon, para maintindihan natin, basahin nga natin sa ating kasulatan. Kung meron po kayong kasulatan, yung tinasabi nga ninyong Biblia, no? Magbasa-basa po kayo. Kaya narito, tutulong po kami sa inyo para ipaunawa yung mga binabasa ninyo. Ngayon, may ganito po tayong mababasa para maintindihan at makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Ganito po yan. Basahin muna natin dito sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Sa mga sulat niya sa taga-Pilipos, chapter 2, verse 5. Para maintindihan natin, kaya sinusulatan niya yung kanyang mga pinapangaralan para ipaintindi, ipakilala si Kristo sa kanila. Kaya tayong makakabasa, unawain din natin. So, basahin natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. O, di ba? Para makilala natin. At para hindi basta-basta kayo magbibigay ng simbolo sa mga bagay na inyong binabasa. Ngayon, ito pinaunawa ko po sa inyo, no? Mga kapatid ko sa pananampalataya, maging kay Elvin. Ako sana ay maunawaan niya yung kanyang tinatanong, ano? At ayun yata'y kanyang unawa. Kasi yan ang natanim sa iyo ng mga napapakinggan mong mga ibang nangangaral, no? Ang sinasabi mo pa dito, ang dugo ay sumisimbolo sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi ng kasulatan sa ating binabasa, no? Muli nating basahin, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip sa ating kaisipan na ito na kay Kristo Jesus din naman. Ano po yun? So ituloy po natin sa verse 6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pangnangnan ang pagkapantay niya
sa Diyos. Tandaan po ninyo, may pagka-Godhead o pagka-Diyos ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Ano po? Sabi dito, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, o yun po ibig sabihin, may pagka-Diyos din po ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung sinasabi ito po sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Doon po sila iisa. May pagka-Diyos ang Ama, may pagka-Diyos yung anak. Kaya balikan natin itong talatang ito. Kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Ituloy natin. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo, abay, mayroong pagiging tao din po siya. Naging tao siya. Ibig sabihin, pwede natin i-symbolical yan sa pagiging tao. Ang ating Panginoon Kristo. Bagamat ang ating Ama na kinikilala, sinisimbol natin sa liwanag. Maging yung Banal na Espiritu, di ba, ay sumisymbolic din ito sa kalapati. Ay ang ating Panginoon Kristo. Di ba? O, yan ang symbolical. Nagkatawang tao. Di ba? So, para ma-identify pa natin at makilala ang Panginoong Hesus, tuloy pa natin sa verse 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. O, di ba? Hindi man nalalayo yung kanyang kamatayan, di ba? Dumanak ang kanyang dugo. Baka doon ninyo iniisip, may symbolical po siya sa pagiging dugo ba? O, di ba? So, yung dugo naman po ay naging instrumento sa kanyang kamatayan at yung dugo ay pinantubos po. Meaning po ng dugo is pangtubos sa ating mga kasalanan. Amen? So, yun ang dapat nating malaman. Ngayon, dahil ito'y pinag-uusapan natin, no? Dahil marami kayong namamaling diwa, balikan natin itong unang Juan chapter 5 verse 8. Tandaan po ninyo, ang mga bagay na ito ay patotoo po sa ating Panginoon Kristo. Basa tayo ng ibang salin, no? Para maintindihan natin. At bago natin basahin to, kasi may naligtaan tayong basahin yung verse 7. Balikan natin para maintindihan natin, no? Ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ngayon, paano natin ito maunawaan? May Espiritu bang nagpapatotoo? Babasa tayo sa ibang salin para mas maintindihan natin. ESND version. Kaya may tatlong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Yung po nagpapatotoo kay Jesus. Bakit mo isasama itong mga bagay na ito na hindi mo naiintindihan? Ang sinasabi mo sa iyong pangunawa dito, yung nagpapatotoo, yung Ama, yung Banal na Espiritu, at ang Panginoon Kristo. Bakit pa magpapatotoo si Jesu Kristo? Ay siya na nga yung dapat makilala natin. At may magpatotoo patungkol sa Kanya. Iyan ang dapat nating maunawaan. Ngayon, balikan natin itong verse 7 sa isang salin. Ito unawain ninyo. Yung tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus, yun ang kikilalarin natin. Kasi ang unawa ninyo dito sa ADB, hindi kayo nagbasa ng ibang salin. Kaya, ang unawa ninyo, nagkaroon kayo ng symbolical doon sa tubig, ay Ama. Yun ang unawa ninyo. Kasi binabase ko lang po ang inyong pangunawa dito sa inyong kwento na ang simbolo daw ng tubig ay ang Ama. Napag-aralan natin ang symbolic po ng Ama ay liwanag. O, di ba? Kaya magkakamali kayo ng interpretasyon kasi kung hindi kayo bumabase sa mga kasulatan na kung saan hahanapin ninyo ang kahulugan o simbolo ng Diyos Ama. Ay di nakita natin sa kasulatan, hindi tayo ang magbibigay ng symbolical. Hindi tayo magbibigay ng una kasi ang ating unawa kapos sa karunungan, sa kaalaman at pangunawa. Kaya ang channel nito magbibigay sa iyo ng karunungan, kaalaman at pangunawa.
Kaya umpisa na tapusin lagi ang bawat video na ina-upload ko. Nang sa ganon, madagdagan ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon, balikan natin ito. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Kasi ang unawa ng iba dito, yan po ay tatlong persona. Hindi po. Yung tatlong bagay na yan ang magpapatotoo tungkol kay Jesus. Kaya lilinawin natin. So, basa po tayo ng ibang salin para maintindihan natin itong mga kasulatan. Diyan din po, no, bumasa lang tayo ng ibang salin. Ang sabi dito, balikan natin yung verse 7 para makita natin ang flow sa pagbabasa. Kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. So, yun, para maintindihan natin. May tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Sino-sino yun? Yun ang ating aalamin. Kaya susunod natin sa verse 8. Ang banal na espiritu, yan ang una nagpapatotoo. Banal na espiritu. Ang tubig ng magpabautismo siya. Sino ba yung nagbautismo kay Jesus? Ay di ba't si Juan Bautista? Yan din ang nagpapatotoo. O di ba? Ang una, banal na espiritu, nagpapatotoo. Maging si Juan Bautista nagpapatotoo. Ngayon, sino yung pangatlo? O di ba? Yan ang alamin natin. At ang dugo nang mamatay siya. At ang tatlong ito'y nagkakaisa. So, ano ibig sabihin yung dugo nung namatay siya? Sabihin, patotoo yun na tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan. Kasi yung dugo, pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya yung kamatayan po ng ating Panginoon Kristo, isang katotohanan na tayo'y tutubusin sa ating mga kasalanan, hudyo ka man o hindi. Malinaw po ba? Ngayon, ilinaw pa natin ang mga bagay na ito sa hindi natin maunawaan ng kasulatan sapagkat tayo kulang talaga sa unawa. Amen? Ngayon, para makilala natin yung pangatlong nagpapatotoo, maging yung kanyang ama nagpapatotoo, yung amang nasa langit. Hindi lang po ang banal na espiritu nagpapatotoo, yun ang una. Ang pangalawa po ay yung tao, si Juan Bautista. Nagpapatotoo patungkol kay Jesus. Maging yung ama, sapagkat siya'y namatay, di ba, nabubunga ang kanyang dugo doon sa krus, siyempre bubuhayin siya ng ama para patunay na nagpapatotoo din yung ama. Tuloy natin sa verse 9. So, ganyan natin uunawain ang kasulatan. Basahin natin sa verse 9. Tinanggap natin ang patotoo ng mga tao. Ngunit higit na maasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa kanyang anak. So, malinaw po ba? Kailangan pala nating paniwalaan yung patotoo ng Ama. Diba? Tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao na si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Ganon din po na ang Ama nagpapatotoo dahil siya mismo ang bumuhay sa kanyang anak. Bakit? Kaya nga, dito, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa anak, hindi lang po sa ama. Kaya nga ang iba nananampalataya sa ama lang at yung iba sa Panginoon Kristo lang kasi tinuturing na iisa lang. Kaya nga po, meron tayong unaw at diwa. Aalamin natin sa kasulatan, babasahin natin. Tingnan ninyo ang sinabi ng ama. Sa verse 10, ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo ng Diyos. So, kaya yung ama nagpapatotoo din po. Ang sinumang hindi naniniwala sa patotoong ito ay ginagawang sinungaling ang Diyos dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, malinaw po, nagpatotoo po yung Diyos Ama sa kanyang anak. Amen? Kaya kung paniniwalaan mo yung mga bagay nito na sinasabi ng Ama, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Basahin natin sa verse 11. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Malinaw po. Kaya kung paniniwalaan natin na si Kristo'y namatay at muling nabuhay dahil sa kapangyarihan ng Ama, sampalatayan natin yon. Nang sa ganon, makaranas din tayo ng muling pagkabuhay. Ibig sabihin, bubuhayin tayong muli at bibigyan tayo ng buhay na
walang hanggan. Bakit? Ito pa, sunod natin sa verse 12, napakaganda. Ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So malinaw po. Kaya nga napaka-importante na paniniwalaan natin at sampalatayanan ang nakasulat. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyo meron kayong buhay na walang hanggan. So ang ating pananampalataya sa Ama na bumuhay sa ating Panginoon Kristo, kaya sasampalataya din tayo sa kanyang anak. Kaya ang sabi niya, di dalawa ang sasampalatayanan, dalawa ang inyong Diyos. Ay binasa na nga natin. Ang kanyang pagka-Diyos po ay nasa kanya. Kaya ang pananampalatay natin, yun ang sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat. Juan 14, basahin natin. Para hindi magalumihanan ng ating puso, hindi magkaroon ng ibang pangamba at takot. Sabi dito, huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, sa Diyos Ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, sa ating Panginoon Kristo. So malinaw po. Ang pagsampalataya sa Ama at sa Anak, yun po ang mahalaga. Bakit? Bibigyan nga tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo kung itutuloy natin sa verse 2? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. So napakahalaga po ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo para sa kanyang pagbabalik, mamatay man tayo, muling bubuhayin at isasama sa kanyang kaharian. Kung sumasampalataya ka. Pero kung hindi ka sumasampalataya, hindi ka sumusunod sa kaparanan ng Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Hindi ka makakapunta doon sa kinaroroonan ng anak ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Ngayon, naging malinaw po ba sa inyo? Yan ang patotoo na kung sana'y makilala natin ang anak, sasampalataya tayo sa Ama at sa anak para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, balikan natin itong inyong katanungan. Ililinaw ko lang. Paano ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan kung ang patotoo mo ay mali? Mali ang pagkakilala mo sa Ama. Dahil ang gusto mong simbolo ay tubig. Malinaw ang ating pagkaunawa o nalaman sa kasulatan, ang simbolo po ng Ama ay ilaw, di ba? Muli nating basahin. Ngayon, basahin muli natin dito sa unang Juan chapter 1 verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinapayag na ang Diyos ay liwanag. So malinaw po ang aming pong pagkakilala o sumisimbolo ang Ama sa liwanag. Amen po. Ang Diyos po ay liwanag. Amen. Hindi po sa inyong pagkaunawa, kaya hindi po kami i-agree. Kung iyan ang inyong simbolo sa Ama ay tubig, kayo po, ay hindi kayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi, ang paniniwalaan namin, yung nakasulat. Amen. So, kung tama ang aming paniniwala, ay mabibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sumisimbolo po sa tubig ay hindi po tubig ang sumisimbolo sa Ama, malinaw sa ating binasa. At doon sinasabi mo pa na apoy ay sumisimbolo sa Banal na Espiritu. So, ang binasa natin po ay hindi po apoy ang simbolo ng Banal na Espiritu, kundi ito po, muli nating basahin. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Banal na Espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng isang kalapati. So, yan po ang simbolo ng Banal na Espiritu ay kalapati. Malinaw po ba sa inyo? So, nakaklarify na po. Ang ngayon, yung ating Panginoon Kristo, ang simbolo po niyan ay yung nagkatawang tao po siya. Amen. At yung dugo naman po, sumisimbolo ito na tayo'y tinubos sa ating kasalanan. So, kung naging malinaw po sa inyo, please like and subscribe to our channel. Nadagdagan ba ang ating kaalaman? Maging doon kay Elvin? Sana kung
naunawaan mo yung ating paliwanag na binasa natin sa kasulatan, huwag ka naman makakalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Gawin mo na para marami kang matutunan sa channel nito. Madaganin yung karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Okay po? So hanggang sa muli na ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos Ama ang kapurihan, kapangyarihan at kadakaan maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan. Amen.